evening mga kapadayon! Ito po si Ate Jasmine na nagsasabing kahit dahan-dahan lang, ang mahalaga ay tuloy-tuloy sa pag-usad. Makakarating ka rin sa iyong paroroonan. Laging tandaan, bawat kwento ng kabutihan, binubuhay ang bayanihan. Padayon ka, Juan! Ayan, so good evening po sa ating lahat and welcome sa another episode ng Padayon Kahuan. It's another Wednesday night at um, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong gabi. At syempre, bago tayo mag-start noon, nagpapasalamat po tayo dahil nakapagpahinga tayo ng isang linggo. And syempre, alam ko nakapag-recharge ang bawat isa at nakapag-reflect, di ba, sa katatapos lang na Holy Week. So, and speaking of Holy Week, ayan, kamusta ang inyong Holy Week, guys, or sa mga viewers po natin for tonight, no? Pwede kayong mag-comment dyan. I-share ninyo ang post na to at mag-comment ng hashtag Padayon Kahuan. Tapos, space kung kamusta ang inyong Holy Week. Ano ba ang inyong mga reflections, di ba? Sa paano natin nare-reflect sa buhay natin ang pagmamahal na inaalay sa atin ni Jesus Christ, 'di ba? So, ganun pa rin, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagbibigay ng pag-asa at syempre iparamdam pa rin natin ang ating pagmamahal, 'di ba, sa bawat isa. Katulad ng ginagawa ng ating Panginoon. Kaya naman, special ang episode na to ngayong gabi dahil isa na namang volunteer ang matutunghayan natin, 'di ba? So, talaga naman na hindi nagpapatalo ang mga volunteers natin, 'di ba? Patuloy silang lumalaban. So, alamin na natin ang ating guest for tonight. So, ang kanya pong disability ay isang totally blind. So, wow, grabe. Hindi tayo nauubusan ng mga visually impaired na fighters, 'di ba, na mga kapadayon. So, ang profession po niya ay SNED. So, Special Needs Education Teacher. Wow! Parang nung nakaraan lang, 'di ba, meron tayong future educator. So, ayan. Ito naman, isa na siyang ganap na SNED teacher. So, alamin natin. So, she is a half Filipina and Australian. Wow. And president of Mandaue Blind Association. So, please welcome, may I introduce to you, Ma'am Catherine Unger. Hi. Hi, Ma'am Cathy. Good evening po. Hello. Good evening. Thank you for this opportunity to be part of this advocacy. Padayon. Yes, padayon. Ayan, maraming salamat din po sa inyong time and sa opportunity na makasama namin kayo. And it's my first time na talagang ma-interview ko po kayo. So, ngayon ko lang po talaga kayo makikilala. So, before we start, kamusta naman po kayo, Ma'am Cathy? Okay lang naman po. In spite of the many challenges in life, still surviving and happy to serve. Wow! Alam niyo, nararamdaman ko, guys, masayahing tao nito ni Ma'am Cathy kasi laging nakangiti. Damang-dama ko yung yung kanyang ngiti, yung kanyang smile. So, ang
Ayan. So, dito po meron po kayong organization. So, gaano na po kayo katagal dito, Ma'am Cathy? Okay, yes, we have this organization, Mandawi Blind Association, a group of blind children, youth, young Mm, professionals, and even adults mhm, in our city here in Mandawi City, Cebu, Philippines. mhm. Um, the organization starts at May 2010. So it's been 16 ah, yeah, ongoing 16 16 years. years. Wow, ang tagal na pala. Ayan. So, konting information lang po, Ma'am Cathy, no? Ano po ba yung cause ng inyong blindness? Pwede po bang ah, bigyan nyo kami ng kahit konting information lang po? Yes, my blindness is due to congenital glaucoma. Mhm. So at first I was low vision, and then at the age of 14, it was then I became totally blind. Hmm. So, kamusta naman po yung process sa inyo nun na Well, of siyempre, course, yeah, opo. it's not, it's not easy because you're used to, like, you can see a little, you have still vision, and Mm-mm. suddenly, like, one day I woke up and uh everything was dark. Everything is I couldn't see anymore. Everything is really, really dark. So it has to do like a big of adjustment. So Mm-mm. it took me 3 years for me to recover, for me to move forward, for me to decide to come out of my shell. So may mga gano'n po talaga 'no, na minsan Yeah. matagal bago nila matanggap. Siguro parang 'yun yung pinakamahirap kapag sighted ka before or kapag talagang, nakikita mo yung paligid mo tapos biglang out of the blue mawawala na lahat. So, Oo sig po. Yun parang nga po. hindi ko ma-imagine na na from being a sighted, parang hindi mo akalain na nasa buhay mo papasok ka sa mundo ng mga totally blind Oo nga or eh. ng mga visually Mas impaired. ano pa siya, mas masakit pa siya kaysa hiniwalayan. Mas mabuti pa yung mahiwalayan kaysa mawalan Ay, ng pansin. oo nga po. Ayun, so despite po of your visual impairment, Ma'am Cathy, paano niyo po na manage yung mga task po ninyo? Like, syempre po, di ba, dahil nga SNED teacher kayo, so asahan na natin po yan, di ba, na kapag SNED teacher, usually, maraming mga, ano dyan, maraming mga workloads, ganun, mga deadlines. So, kamusta Yes, naman po? on my part, so since I'm not yet paid by the Department of Education, because I am an assistant, teacher's assistant, so I am paid by the local government unit here in our city. So hindi gaano kahirap yung workload. Mm-hmm. Kaya nga I spend more of my time during my free time, rather I spend it in my voluntary services. So when it Mm-hmm. comes to workplace, so ang pinaka big challenges ko sa workplace is pag may mga paperworks, yun nga, since right now technology is evolving, so Mm-hmm. mahirap kasi kulang yung assistive devices namin sa school. Oh. So wala ako, yung organization namin 'pag may mga reports or mayroon kaming i-promote through our organization, buti na lang may ibang mga blind naming mga members sa mga officers namin, eh, may mga laptop. But on my part, Mm. like, wala po kaming laptop, wala po kami gano'ng, masyadong, wala kaming gamit when it comes to documentation. Like, all Mm. we rely on our cell phone, but there are some documents that could not be.
edited well through the phone, right? We need a Yes, computer. yes. We need a Opo. computer or a laptop Mm. to work for our organization at the same time also in our school. Mm. And although the resources for the blind has been supported us with the assistive technology, but may hangganan, di ba? Yes. Ngayon, like, parang hindi, sa katagal, sa pag tumatagal yung bagay, ano, ano siya, bumibigay siya, nasisira din. Walang Mm. nagtatagal. Relationship nga, hindi nagtagal, yung mga devices pa kaya. So, hindi wala talagang forever sa mga devices. So, yun ang aming concern pag nasisira na yung mga ano, nasisira na yung mga Opo. devices, yun. Tapos, on my part, kasi I have no personal guide or no personal assistant. So, there are times na mahirapan ako sa pag may mga ilalakad, may mga ipaprocess, mga ganun, may mga visual Hmm. na gagawin like sa Kailangang arts gawin. o mga Opo. graphics or pag-cut out, pag-drawing, gagawa ng mga learning materials for my kids. So, yun, parang hindi ako Mm. makagalaw diyan pag diyan na part. So, buti na lang po may mga practicomers, yung mga interns Mm. po or mga volunteers, may nagvo-volunteer sa school para gagawa po Wow. ng mga visual works or visual activities. Kaya on my part, since hindi ako makagawa ng mga visual things or visual matters sa school. So, Mm. yun, I make, parang bumabawi po ako, like, bumabawi ako sa ibang services. So, bumabawi ako, ako lang mag-volunteer. Sige, ako ang tagapagsalita, ako mag-host, ako mag-MC, Mm. ganyan. Ako ang tatawag Mm. ng mga sponsors, ako ang tatawag sa mag-disseminate ng information. Kasi, yan, kaya ko yan. Kasi it's Mm. oral, it's audio, something to do with auditory, and it doesn't need Yes. vision. So, Mm. diyan ako bumabawi. Kasi, dapat kasi tayo, kami pala, mga visually impaired. Kung saan kami, kung saan, ano yung makakaya namin, dapat, we have to use our skills. We have to use that skills of us. Kasi, parang pang-ano na lang po, pangpapasalamat na lang sa mga sighted na Mm. nagvo-volunteer na gumagawa Nagvo-volunteer. para sa atin. So at least we've also done our part. Parang hindi na Mm. tayo dependent sa mga sighted. Yan lang Totoo. po. Totoo po 'yun, ang ganda nung sinabi ni Ma'am Cathy, lalo na kung meron talagang mga willing na mag-volunteer, 'di ba? Diyan talaga nagwo-work ang bayanihan, 'di ba, na hindi lang, Yes. dapat nakadepende sa isa, dapat tulong-tulong tayo. Opo. So, paano po Kung 'yun, yung Ma'am mga, Cathy? ay Yes sorry po. po, in addition Sige po, po, sige po. kung Opo. yung mga sighted, ang mata ng mga blind, dapat tayo ding mga blind, pwede tayong maging boses ng mga sighted. Yun, parang tulong-tulong. Sila yung mata, tayo yung boses. Yes, totoo po 'yun. Ang ganda naman nun, Ma'am Cathy, nakaka-inspire po kayo. Ayan. So, ano po yung mga tinuturuan po ninyo? Mga totally blind din? Opo, sa akin po naka-assign ang mga totally blind at ang pinaka-challenge po is naka-assign din po ako sa mga multiple disability with visual impairment. Oh! Currently, I have a 7-year-old boy who is totally blind and at the same time with developmental delay. Wow. Grabe yung mga challenge 'no, na hinaharap ng mga SNED teachers natin. Kaya Oh. ayan, naku, salute talaga ako sa mga SNED teachers. Yay, thank Yes. you. Shout out sa mga teachers dyan. Hey! Ayun. So, ano naman po yung mga struggles na minsan napagdadaanan po ninyo na parang gusto na po ninyong mag-give up? Kasi, di ba, syempre, tayo mga visually impaired, hindi naman habang buhay or hindi naman lagi-lagi na malakas tayo, di ba? Syempre, dumarating din Tama. tayo sa point na nagkakaroon tayo ng mga weaknesses or konting Yes. mga doubt moments.
gano'n. So, ano po yung So, mga gano'ng moments po ninyo? ano, nagiging nakakapagod at nakakapanghinay. Sige po, continue lang po. Okey. Okey. Makikita na po ba ako sa camera? Okey. So, ano, ayan, minsan nakakapanghina ng loob at nakakapagod. May mga Mm, panahon na meron tayong mga proposal na hindi hindi na-approve, mga ganyan. May tayong pinaglaban na karapatan pero hindi na-approve. Lalo na ngayon na we are fighting for inclusion, especially in mm, the mm. inclusive education. Yun, Yes. kasi most inclusive education and at the same time also inclusive employment. Mm, Okay. Inclusive for people like us with mm. disability, not only Mm, for the blind but in general, and also mm, inclusive education, na in which that our blind students can be mainstreamed in the regular class. So, yun, pag may mga bata na um, minsan yung school hesitant, yung school or your company, yung workplace mm, is may doubt na mag-accept sa atin. Yun, mm. nakakapanghina yun ng loob. Yes. Ah, pag walang nag-cooperate, kung may kinakonduct, may nag-organize tayo ng activity, nag-conduct tayo ng activity, but walang nag-participate or konti lang yung majority of the participants did not come, did not attend. And the most hurting part is the visually impaired mismo is na-discouraged. Like, Mm, I understand why they were discouraged, why they felt so down because lalo na pag medyo hindi na, nawawalan na sila ng confidence sa sarili nila. So, hindi natin ma-blame yung yun, kapag nanghina yung mga blind, parang mahina na rin ako. So, like, uh, hey, this activity is for you, this advocacy is for you, I'm fighting for you, so please also fight for yourself because I cannot do it if I am the only one who's fighting for you. So, tayo, ako, ikaw, tayo, tapos sabay-sabay nating ipaglaban ang ating mga karapatan. Hindi pwedeng ako lang, hindi pwedeng ikaw lang, dapat sabay mm, tayo. Yun, pag may ganyan na feeling na ayaw na nila, pagod na sila, mm. yun ang parang mapanghinaan ka rin, parang masasabi mo rin sa sarili mo na, o sige, wala naman ang patutunguhan to, kaya give up na tayo. But kung meron pa Mm. na hindi sumusuko. So, yun, ito na yung tinatawag natin na padayon ta. Yes. Tama. Opo, no. Grabe siguro, nagigets ko din yung mga gano'n. Lalo na kung same cases, 'di ba, na pareho kayong totally blind. Siguro, yun lang yung kagandahan kapag super connected ka dun sa mga students, no, Ma'am Kathy. Kasi po, mas nararamdaman mo yung hirap nila, yung kapag ka minsan sumusuko na sila, parang minsan ganun ka rin. 'Di ba? Kasi parang kumbaga nandun ka na mismo sa ano nila, dun sa shoes nila, 'di ba? So, Opo. siguro kaya ganun din yung pinaka-challenge. Pero siyempre, dahil tayo nga po yung, kayo nga po yung inaasahan nila, 'di ba? So, kailangan natin maging mas matatag, 'di ba? Kailangan natin ipakita na padayon lang tayo, 'di ba? Sila kasi yung dahilan kaya sila bumabangon, kaya padayon. Yes. Ayun. So, share naman po kayo ng mga ah, experience po ninyo kung saan nagiging passionate po kayo about sa work po ninyo. It's either sa organization po ninyo or sa sa pagiging teacher po ninyo. So, yun po. Okay, so sa workplace, yun nga, nag-a-assist ako
sa mga kabataan namin, mga blind namin. And aside from that, also I also like giving them follow-up, Mm-mm. tutorial, lalo na yung mga naka-mainstream. So, Yes, tinutulungan ko yes. din sila na ah, hanggang sa makakaya ko. Mm-mm. Kasi when it comes to visual activities, hindi natin kaya. But Opo. if mga auditory lang or especially pag sa hindi yung math, inaamin ko, weakness ko yung math. Parang lahat po tayo. Bihira lang sa mga blind na magaling sa math Sa yun. math, So, opo. may mga tutorial tapos meron ding gumagawa din kami ng mga counseling, Mm-mm. family counseling and counseling. So, sa mga, lalo na yung mga ano po, yung mga bago lang po na blind, Mm-mm. yung mga kaka-blind lang. So, we're also teaching them orientation and mobility, paano gagamitin yung mga assistive devices nila, and also home visitation to children, kung Mm-mm. naipapatuloy ba yung pinagawa ng school, yung pinagawa ng therapy. And also, Mm-mm. speaking of therapy, we also tap those institution who are doing Mm-mm. volunteer therapy sessions for children with disability. Mm-mm. And also ano din, nag kaya pag sa ano sinasabi ko, parang ang grabe na sa kakapalan tong mukha ko. Bakit? Kasi lagi akong nagmamakaawa sa mga ano, sinong gustong mag-sponsor, gustong Mm-mm. mag-volunteer, gustong tumulong sa bata na ganito ang kailangan, gustong mag-sponsor ng ng tuition, ng allowance, ng transportation, yung mga ganyan po, yung mga sino po yung gustong magtumulong, mag-volunteer na mag-guide kasi may blind na nangangailangan po ng guide, mga gano'n po. So, ako po yung parang nakikiusap para po sa mga kasamahan ko po ng mga blind. And after that, parang, oh nga no, nakakahiya, but I need to do it for them. So, yun Yes. po. And nandun sa ano, sa City Social Welfare Services, Mm-mm. nagvo-volunteer din kami, nagkanda kami ng free Braille and Sign Language training. So, yung mga Wow. sighted na gustong matutong mag-Braille at saka mag-sign language, yun. Mm-mm. And then we also do sensitivity training sa mga companies, both government and non-government agencies na gustong matuto on how to handling people with disabilities such as deaf, blind, Mm-mm. and physical disability. So, yun, lalo na yung mga hotels na hindi Mm-mm. Yes, tumatanggap ng naku. guests na paano mag-handle ng guest na blind Na or blind. Mm. hesitant na tumatanggap ng mga blind na empleyado, yung mga ganyan po. Yung mga Mm-mm. restaurant, and we are also starting sino po yung gustong magpa-braille ng menu, so we're also open to Oh, that. wow. Kung meron pong blind nakakain sa isang fast food or sa isang restaurant. So at least makaka-relate na tayo. Tayo na ang pipili sa sarili nating menu through Braille. And then Oh. I'm also part of the Disability Inclusive Disaster Risk Reduction Management, kung saan po Mm-mm. ay Wow. nag-conduct din po kami ng training on how to how to handle people who are blind when it come during these disasters po. So, yun po yung mga services po na both in Oh. school and other Sa agencies. organizations niyo po. Ah, so Yes. grabe napaka-busy-ng tao mo naman pala, Ma'am Cathy. Pero kung 'No? walang love life kasi busy na po sa service. Ayun, pero 'di ba still nakaka-inspire pa din 'no, na ang dami-dami niyo pong ginagawa na talagang everyday, nagiging productive po kayo 'no. We hope 'no na maka-partner niyo po ang Bayanihan Initiatives. Sana po magkaroon tayo ng ano, ng collaboration. Yes, Yes, I'm sa willing. mga Willing po kami activities. yan. Basta po para sa kabutihan po ng mga kabulagan, wala pong problema. Kahit sino pwede nating i-partner.
Oh. Yes. So, ano po ba, nakapag-partner na rin po ba kayo sa RBI? May Yes po, mga gano'ng oh, Resources for the Blind also has been supportive for in our organization, in our school, and mm. also in our city here sa Mandawi City. They Oo. are also helping us to have a free checkup for our blind kids, and Mm. tinutulungan din kami ng RBI na maghanap ng mga ng clinic, hospitals na kung pwede makapag-avail kami ng free eyeglasses or assistive devices for our students. Mm. So, binibigyan din kami, no, naghahanap din ng RBI ng mga sponsors para po yung mga bata namin makasali sa summer camp and other activities of RBI. And Yes. I would like to thank RBI, of course, because sila po yung nag-train sa akin kung paano kakapalan ng aking mukha. Hindi, joke lang. Sila po yung nag-train sa akin paano po paano po magsalita. Mm. Lagi kasi ako nila ini-invite pag meron silang mga activities, kinukuha nila ako as resource speaker. And then they also Wow. train me on how to deal with, how to deal or how to negotiate someone, especially when it comes to sponsorship. So, Mm. kaya credit ko sa RBI yung pagiging sa confident ko. So I got it from them. And thank you, RBI, and also CSWS, and all those people who have been supportive to the visually impaired organizations, both in school and in the community. Ayan. So, shoutout daw po sa Resources for the Blind. Eh, Ayan. Yes, nung last time po, no, nag-interview po kami ng taga Resources for the Blind. So, former staff po siya, si Ate Joyce Lopez. No, isa din po siyang ah, totally blind. Yes. So, ayun. Um, ayan, Ma'am Cathy, ano po yung message po ninyo sa lahat po ng mga SNED teachers natin and syempre sa lahat po ng mga future educator, no? Kasi marami tayong mga ganyan, lalo na mga totally blind na talagang nangangarap sila na maging isang mahusay na SNED teacher din. okay, so masasabi ko lang sa mga future educators and those who are in the field already. So I guess the number one requirements is your patient and your dedication. Patient because it's not easy to deal with kids, especially if kasi ngayon parang nauso na kasi yung mga yung mga children na may one or two or three disability. So Opo, you no? have to be patient in dealing with them and try to put yourself into their shoes. And Mm-mm. yeah, grabe talaga, 100, kung mayroon pang nakalagpas sa 100% na patient, yun ang dapat nating gawin. And then dedicated tayo dapat with or without, uh, we will not expect something in return in everything that we do, as long as we will help. So we will not think of what would be my reward to this after Mm, all these mm. hard works, after all these efforts and sacrifices. What would be my reward? So dapat wala sa atin na dapat we should not expect anything in return. If you're willing to help, just help. Simply help, Yes. or nothing more, nothing less. Just really help, and then Mm. be flexible, uh, especially when we will deal with sighted people or Mm. people who are not like us. So Yes. you have to be flexible. Not all people knows how to deal with us, knows how to guide the blind or talk with the blind, or Mm. kaya nga meron tayong mga advocacy in like sensitivity training for them. Kasi Mm. dapat na silang hindi pa kasi nila alam kung paano sila makipag-deal sa atin. So, yun nga, we have to be patient. We have to understand their part. So, not all the time na sila ang mag-adjust. So, tayo din dapat Tayo din din. tayong mag-adjust sa mga uh, abled people.
Yun lang po siguro and thank you. Ayan, so maraming salamat po Ma'am Cathy, no? And before we let you go po, pwede po ba namin kayong i-challenge? Ikaw. Ayun, so bawat guest po kasi is dumadaan po sa isang complete the statement challenge. So, lahat po ng mga guest namin dito, nagkaroon na sila ng complete the statement. Madali lang naman po ito, Ma'am Cathy. So, Ma'am Cathy, dugtungan niyo lang po, padayon ako sa blank. Dayon ako sa serbisyo o pagtabang. Padayon ako sa pagserbisyo at pagtulong sa kapwa ko. Ayan, 'di ba? Short answer pero napaka-sweet po ng sagot po ninyo and it really means a lot po sa lahat ng mga SNED teachers, no? Ayan. So, ayan, maraming maraming salamat po sa opportunity, Ma'am Cathy, na binigay niyo po sa amin. And, 'di ba, bilang isang totally blind, yes po. Thank you so much po. Ayan. So, bilang isang totally blind po, no, napakahalaga talaga na meron tayong courage, di ba? Na, Yes. di ba, sa lahat ng mga future educators, nako, alam nyo na. Kayang-kaya nyo yan. Di ba? Correct. And, opo, ayan. One thing po na natutunan ko dito ngayon is, 'di ba, kailangan nating mag-voice out, 'di ba? Lalo na kung kailangan talaga nating ng tulong, 'di ba? Kasi ang paghingi ng tulong ay hindi naman ito weakness, 'di ba? It's also about yung growth natin, 'di ba? Kasi syempre, paano malalaman ng paligid natin, 'di ba, yung mga needs natin, 'di ba, kung hindi natin sasabihin. So, yun, wag na wag tayong matakot na mag-communicate, 'di ba? Magsabi kung ano talaga yung mga pangangailangan natin, 'di ba? Kumbaga, kapag willing kang tumulong or kapag gusto mo talaga ng tulong, wala nang pride, 'di ba? Wala nang hiya-hiya katulad ni Ma'am Cathy, 'di ba? Talagang buong tapang niyang hinaharap yung mga challenges niya, 'di ba? Na kahit feeling niya, 'di ba, medyo nakakahiya na, 'di ba? Lalapit at lalapit pa rin siya dahil alam niyang kailangan, 'di ba? At magagamit 'yon, 'di ba? Yung paghingi niya ng tulong. And it's also pagiging aware din, 'di ba? Lalong-lalo na ng mga sighted people sa paligid natin. Aware sila na kailangan natin ng assistance, 'di ba, sa mga ibang bagay, 'di ba? So, ayan. So, I hope na na-inspire po kayo sa ating napakagandang kwento, 'di ba, ni Ma'am Cathy ngayong gabi. At ako din po ay na-inspire kaya again, maraming maraming salamat po, no, sa lahat ng mga sumubaybay sa another episode ng Padayon Kahuan. And Ma'am Cathy, regards po to your organization and sa school po Yes. ninyo, maraming maraming salamat po sa Thank you. yes po, may gusto po ba kayong pasalamatan? Thank you sa Bayanihan or Padayon Juan organization. Thank you for this foundation for giving me an opportunity to share our advocacy and our services to our fellow blind. Thank you sa inyo. Ayan, maraming maraming salamat po mga kapadayon sa mga sa inyong suporta, 'di ba? Dito sa Padayon Kahuan na kung saan talagang every Wednesday night, 'di ba? Lagi kayong nai-inspire sa mga kwento ng ating mga volunteers. So, muli ako po ang inyong host, Ate Jasmine, na nag-iiwan sa inyo ng katagang bawat kwento ng kabutihan, binubuhay ang bayanihan. Padayon ka, Juan! Hanggang sa susunod na Wednesday, maraming maraming salamat po. Good night and God bless everyone!